Newest Anthony Edwards 1, highest basketball shoes. Mabibili lamang sa halagang 4,100. I-click lamang ang link sa comment section. Matapos ang nakapapanabik na panalo sa Game 7 laban sa defending champion na Denver Nuggets, ang Minnesota Timberwolves ay nakatakdang harapin ang Dallas Mavericks sa Western Conference Finals. Bagaman natanggal na ang isa sa pinakamahirap na kalaban sa road ng Minnesota, hindi pa rin madali ang natitirang landas ng Wolves patungo sa pagiging immortal, habang naghahanda ang Minnesota na makuha ang kanilang ticket sa NBA Finals. Marami pang mga bold prediction na maaaring gawin para sa Timberwolves. Ang Mavericks ay talagang nahanap ang kanilang mga sarili pagkatapos sa isang masalimuot na trade deadline kung saan isinakripisyo ng team ang kanilang natitirang mga tradable first-round draft assets para sa mga complementary pieces na sina PJ Washington at Daniel Gafford. Simula nung deadline, mainit na nakapagtapos ang Mavs sa regular season at nagkaroon ng dalawang malalakas na panalo sa postseason series. Gayunpaman, sa husay ni Luka Doncic, ang mga inaasahan para sa Mavs ay dapat lang makakuha ng banner sa American Airlines Center at hindi lamang pag-abot sa Conference Finals. Ang Timberwolves ay ang last team standing na humaharang sa daan ng Dallas upang pigilan ang isang finals appearance para kay Doncic at sa kanyang mga teammates. Sa dalawang team na nakatutok sa kanilang mga roster, magbigay tayo ng ilang matapang na prediksyon para sa 2024 Western Conference Finals sa pagitan ng Timberwolves at Mavericks. Ang unang matapang na prediksyon ay ang pagdating ni Kevin Garnett sa Target Center. Si The Big Ticket ay ang 2003 to 2004 NBA MVP na siya ring huling beses na dinala ang Wolves sa Conference Finals. Sa maraming pagkakataon, pinuri ni Garnett ang young core ng Wolves at ang kanilang defense-first approach, kasama ang pagbalik ng Timberwolves sa Western Conference Finals. Magiging akma na makita si KG sa Target Center kasama ang roaring home crowd. Ang depensa ng Timberwolves ay ang magbibigay ng hirap kay Luka Doncic. Bagaman ang depensa ng Timberwolves ay elite sa buong season, hindi madaling pigilan ang isang player na kasing talento ni Luka Doncic. Arguably, ang pinakamahusay na player sa mundo. Ang husay ni Doncic ay nagbigay daan sa Mavericks na mag-transition mula sa franchise legend na si Dirk Nowitzki patungo sa bagong European wonder. Ang huling 5 taon ay naging kamangha-mangha para sa mukha ng Mavericks. Sa kanyang karera, si Luka ay may average na 28.7 points, 8.7 rebounds, at 8.3 assists bilang isang walking triple-double threat. Sa season na ito, sumabog si Doncic bilang 2023-24 NBA scoring champion na may average na 33.9 points kada laro kasama ang 9.8 assists. Ang kanyang dominasyon at kahusayan ay kakaiba. Sa kabila sa kanyang consistent greatness, may mga piraso at scheme ang Timberwolves upang pahirapan siya. Si Jaden McDaniels ay ang malamang na madalas na makatatapat ni Doncic. Ang payat at mahaba niyang katawan ay magiging pinakamagandang tsansa ng Minnesota na bawasan ng espasyo para kay Luka upang makapaglaro. Sa nakaraan, nawalan ng cool si Doncic laban kay McDaniels, kabilang ang isang mabilis na ejection noong December 2022. Na-upset si Doncic matapos ang walang tawag dahil pinigilan siya ni McDaniels sa 19 points lamang sa mahirap na 5 of 17 shooting night. Bukod sa point-of-attack defense ni McDaniels, ang pick-and-roll defense ng Timberwolves ay nagbibigay ng maraming option kay Chris Finch. Ipinakita ni Rudy Gobert ngayong postseason na siya ay elite sa parehong drop coverage at kapag kinakailangang mag-switch sa espasyo, effective na na-limit ni Gobert sina Kevin Durant, Devin Booker at ang Phoenix Suns sa round 1. Malamang gagamitin ng Wolves ang 4-time DPOY laban sa mga bigs ng Mavs para sa mahabang panahon sa seryeng ito. Gayunpaman, maaaring piliin ni Finch na ipwesto si Karl Anthony Towns laban kay Derek Lively o Daniel Gafford sa ilang bahagi ng laro. Si Gobert naman ang hahawak kay PJ Washington habang gumagana bilang help side roamer. Kasama si Towns sa screening action, bubuo ang Minnesota ng isang high wall na tinatawag ni Finch.
Sa pamamagitan sa epektibong pag-blitz kay Doncic, pipilitin ng Minnesota na ilabas ang bola sa kamay ng Slovenian at pipilitin ang ibang player ng Mavericks na talunin ang elite na depensa ng Wolves habang si Gobert ay patuloy na nagpoprotekta sa rim. Sa kakayahan ng Minnesota na magpalit-palit ng defensive coverages, mas may kakayahan silang mag-adjust sa seryeng ito. Kung sakaling may hindi gumagana, mas madali silang makakapag-adjust. Karaniwan ding pumapasok ang Dallas sa serye ng medyo hindi mainit at ang Game 1 ay madalas na isang fill-out game para kay Jason Kidd. Ang Mavs ay 0 of 5 sa 5 Game 1 na pinamunuan ni Kidd mula nang siya ay ma-hire. Bagaman ang Mavericks ay naglalagablab kamakailan, ang championship pedigree ng Timberwolves ay nakasalalay sa kanilang depensa. Ang team na katatapos lang talunin ng defending champs ay may nakatakdang petsa sa kapalaran. Ang koleksyon ng offensive talent ng Minnesota ay minsang bumabawi para sa isang nagkakaproblemang sistema na maaaring hindi sapat ang pag-shoot ng tres. Gayunpaman, mayroong isang lumang kasabihan: defense wins championships. Ang Minnesota ang mas mahusay na team kahit na wala silang pinakamahusay na player. Sila ay puno ng talento. Isang 4-time na Defensive Player of the Year, isa pang All-NBA center, at isang umaakyat na batang superstar sa katauhan ni Anthony Edwards. Ang Minnesota ay may talento at team identity. Ngayon ay panahon na. Isang serye na lang ang layo mula sa kanilang unang finals berth sa kasaysayan ng prangkisa. Ang Timberwolves ay nakatakdang dalhin ang Minnesota sa lupang pangako. Speaking of Timberwolves, ang former Minnesota Timberwolves great na si Kevin Garnett ay nagpahayag ng mataas na papuri para sa bagong star ng team na si Anthony Edwards. Sa The Stephen A. Smith Show ngayong araw, pinuri ni Garnett ang kumpiyansa ni Edwards at kung paano siya nagtagumpay sa playoffs sa ngayon. Pakiramdam ko siya ang naging alpha sa bawat serye na hinarap nila, sabi ni Garnett. Hindi ko alam kung kaya ni Ant-Man na lampasan sina Luka Doncic at Kyrie Irving. Pero pakinggan nyo, mayroon siyang enerhiya. Man, hindi pa ako nakakakita ng bata na may ganitong kumpiyansa mula pa man noon kay LeBron James, Dwayne Wade, Carmelo Anthony. Ang batang ito ay may malaking kumpiyansa. Bagaman si Edwards ay 22-year-old pa lamang, mistulang veterano na siya sa playoffs, pinamumunuan ng Minnesota sa kanilang unang pagpasok sa Western Conference Finals mula noong 2004, kung saan si Garnett ay nasa roster pa. Maraming parangal ang natanggap ni KG mula sa kanyang panahon sa Wolves, kabilang ang All-Defense at All-NBA selections. Ngunit sa kabila sa pagiging isang iconic na player ng prangkisa, hindi pa nagawa ni Garnett ang isang home game ng Wolves ngayong season. Ang pinakamahusay na player sa kasaysayan ng prangkisa ay hindi pa man lang niretiro ang kanyang jersey number. Ang kanyang sinasabing alitan sa ilang bahagi ng pamunuan ng Timberwolves ay malinaw na naging dahilan sa nangyaring ito. Gayunpaman, vocal si KG sa kanyang suporta para sa Minnesota sa social media. Ang former number 1 overall pick sa 2020 draft ay naging star na matagal nang hinahanap ng Timberwolves at ngayon ay maaari niyang pangunahan ang team patungo sa finals sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng prangkisa. Una, kailangang lampasan nina Edwards at ng Wolves sina Luka Doncic at ang Dallas Mavericks sa conference finals. Tinalo ng Mavs ang top-seeded Oklahoma City Thunder at ngayon ay naghahangad na muling makarating sa finals mula pa man noong 2011. Kung muling may papakita ni Edwards ang kanyang pagiging alpha, magiging mahirap ang seryeng ito para sa Dallas. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.